Mga kabisnes namin minamahal, bagaman na dinadaan ko sa ganitong pamamaraan ng pakikipag-usap, pero kinakabahan ako. Kasi nga, siyempre ngayon lang ako, sa unang pagkakataon, ngayon lang ako mag-aayos ng mga lolo't lola na para maipakasal. Totoo yan, great talk yan. Ano ang pakiramdam ng isang wedamulag na ikakasal mo? Siyempre po, una-una, kaya po sa Panginoon. Tapos po sa inyo ni Ate, sa pamilya sa business. Kasi dito po ako nagkaroon ng isip na tuwid na isip na handa magbagong buhay dun sa mga nakikita ko na mga gawa ko dati nagkaroon ko ng maraming pagkakamali. Kasi kung wala ko siguro sa business, baka pakalat-kalat pa siguro ako. Apa tahu church? Akala ko ba si Jessie? Matinin idol ah. Nakaano ka? Ano yan? Ha? Ambil. Ambil? Yan yung mga sinaunang tao. Sinaunang tao ito. Grabe, ambil yan ah. Ba't nag-ambil ka? Sinaunang tao nga ba? Sinaunang tao. Ganun na pati yung... Kamusta kuya daw mo? Kaya po mga kapabol, mga kapisdays. I miss you sa inyong lahat. Oy! I love you, siyempre. Diba? Si Daryl, nandiyan si Daryl oh. Palang araw po mga ka-business. Hapon na po pala. Habon, si Medyo. Yes po mga ka-business, pagpalang hapon po sa inyo lahat. Nagkikilito. Pagpalang araw po mga kapisdays. Ay, si ate, sino si ate? Hello po. Okay lang po na ano? Kinakabahan? Huwag po kayong kabahan. Ganyan po talaga yung tsura na kita mo lagi. Guwapo. Guwapo po talaga yan. Ayun. Okay lang po ba na ano? Sama kayo sa ano? Vlog? Okay lang po? Ayun. Okay lang pala. Dikit lang mo po yun. Siyempre vlogger rin si Kuya mo eh. Hindi kasi baka may ground. May ground. Bakit? May ground. Namamando ka na. Bakit? Ha? Hello po mga ka-business. At papakilala ko sa inyo yung Pretty. Sino yan? Sino yung kita mo? Ito yung ano, ito yung oh my God! Ang lima? Saan yung apat? Saan yung apat? Diba isa? Ito lang isa? Oo. Kaya nagpaalam naman ako sa kaninang apat. Matindi ka talaga kuya mo. Matindi. Pap. 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 Ito mo, ano na si Prissy, Pap. Ay, Prissy. Reshi. Napakaganda, di ba? Oo. May lahi siyang Amerikana, puti yung kanyang buhok. Gano'n ba yan? May dawa? Oo, may lahi yan, Brad. Ay, tingnan mo naman ha. Ayun na mga business, mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo dito si Ate Pressy. Bakit kaya dito si Ate Pressy? Bakit kaya? Bakit na to? Bakit? Ayun na mga business, papasokin na natin si Ate Pressy. Suko na natin kaya daw mo. Pasok po. Ate po ba dapat o nanay? Ano ba dapat? Magbe-bless po ba ako sa inyo? Kayo ba? Bless tayo. Pwede. Pwedeng nanay, pwedeng ate. Bless tayo. Danda lang po kay nadulas po. Dahil lang po kasi medyo madulas, naglalaba ako eh. Ako yung naglalaba yung gloves? Oo nga po, sipag mo yun ah. Siyempre, tigasin ako eh. Marami si Damo. Tigasin. Pupuno na kayo.
Bukay dito. Go. Ito yung iba. Wala pala ano. Kumain na po kayo? Saan mo pinakain ko yan mo? Sa... Kasi po ano siya, nagtatrabaho ko sa kantin, maraming pagkain Tingin nila. lang na po ako doon. Ba't yung nagdala ng ulam, te? Puro po mga ano eh, mga... Mga... Taba. Oo, iba sila tayo dyan. Yung taba. Gusto ba tayo kasi magja-jogging nga tayo eh. Diba? Nakikita niyo naman, umapayat na si Papa din. Maliit ka na, Paps, ha? Wait ka. Kunti pa. Ano kaya na konting jogging. Kaya sunod na ano eh, naman ko yung jogging niya eh. Kaya Ano sunod ba sa tayo? ako. Ang tama ka? Tama. Oo, sige. Basta huwag ka lang mawawala. Mawawala ka kasi minsan eh. Yan. Hindi ka hira. Hindi ka pangyarihan ako eh. Ami ka pang Oo, nardong putik ako nakakuha ng kapangyarihan. Hindi talaga. Ayan na mga ka-business, ayos lang natin yung mga ilaw para ano po, maliwanag ang buhay. Buhay. Diba? Kaya mo? Opo. Parang ito, maliwanag na. Yan. Yeah. Kamusta po kayo? Kamusta? Okay lang naman po. Oo. Si Ate Preci, kamusta? Okay lang din. Sinundo ako ni Damulag doon. Nagtatrabaho pa ako. Oh, matindi. Oo. Hintayin na si ka-business, no? Opo. Ayan po, mag-set lang tayo ng ilaw. At di ko po alam saan ang ano nito eh. Hintayin lang natin si Papa. Si Bers, baka may kape tayo dyan. Yan, kape. Kakape po ba kayo? Nasabi na. Nagkape na daw sila, te. Ano na lang, gatas. Ano, gatas Oo, na lang. kasi ano, allergy ako sa kape. Allergic ka sa Ganun kape. talaga pagka ano, gatas na gatas. Nagatas na rin yan si Damo. Nagatas na rin? Agay. Kaya pala matagal ka, amo. Hindi kasi BBPs yan, basta BBPs, Oo. gatas na rin ininom. May dedigatas sa di mo nanay. Kaya tangkad, no? Mahilig sa gatas. Ay, pagpusog na lang ako ng mesa dito. Kabilaan kasi puro gatas eh. Yeah. Ayan. Kuya daw tubig ko lang. Ayan. Parang hinihingal po siya. Ay, nihingal. Oh. Pagpahingin muna natin. Kaya po naman tayo pinagpapawisan ka. Kaya po naman kayo mo. Parang pinagpapawisan ka na malagkit. Oo. Ayan ang air ko, no? Yung buhok mo, tinti na nalalagas. Naku. Kaya ngayon, bago maubos yan. Nakikita na yung araw. Nakikita na yung araw. May araw ka na. Asan pala sila Intoy? Wala. Wala. Dubai. Salamat. Dubai. Wala rin. Wala. Uy, tinapay. Medyo tinapay yan Monay niya ate pera. Pambira ka. From after the business. Ito po, ang ating ka-business. Ayun po si Crazy. Ato Presi. Ako. Ano Ako pangalan po mo, sa sir? mulag po. Ako sa kapitibis yan. Ano pong atin? First time niyo pong makapunta rito, no? First time nakapa. Bakit first time eh, ganda mo ba't ngayon lang? Bakit ngayon? Dito kayo, kuya. Dito tayo rito. Hello po mga ka-business. Good afternoon po sa ating lahat. At ayun, nandito si Kuya Damulag at saka si Ate Presi. Ay, tingnan ito. Gusto natin. Sinundo ako ni Damulag sa trabaho ko. Ay, bakit? Papaalam daw ako na papakasal siya po. Magpapakasal kayo. Magpapaalam daw ako. Pinip na ko lang po. Unahan ba ko Sino kaya sunod? Si Boogie na. Iwanan ka, Paps. Ayun nga po pala mga ka-business, doon sa mga nagtatanong, nung tayo ay galing doon sa magandang ilog, ano ba yun? Triple P. Sa North Sagaray. Di po kasama si Kuya Damo, at saka si Daryl, at saka si Medyo. Ayun, puntahan mo para magpaliwanag siya. Ayaw na to.
Kuya Damo. Opo, sila po mga kabisnes, mga kapapi. Hindi po ako nakasama kasi nag-ayos po ako ng mga requirement ko. Lahat-lahat po requirement po para sa isang dibdib namin ni Prissy. Ayun, Alin? Para sa... isang dibdib. Isang ano ba, couples. Sa mga papilis po, pumunta po ako ng City Hall ko. Ay, si Daryl. Ba't nga pala hindi ka nakasama daw? Wala pong kasama ang aking butihing ama sa bahay. Yun po. At nabanggit ko rin naman po yung kay Tito. Si Medyo. Sa akin naman Damage. mga ka-business kasi nagpaalam po ako kay Pops na may outing rin po kami May outing ka rin? Opo. Kayo lang? ng family. Birthday po na Hindi mo kami kuya ko. sinama. Inayang kita nun eh. Sa ka-business ako sama. Balik tayo kay Kuya mga ka-business. So yun po mga ka-business at least kahit paano naman ay nakapagbigay sila ng mga kanilang mga dahilan kung ba't hindi sila nakasama nung namasyal tayo. Ano po? Anyway, nandito na rin lang naman ito si Gada Mulag at saka si Ate Pressy. Pag-usapan na natin ito. Opo. Kung sakali po ba, kailan ang balak nyo magpakasal? Anong petsa? Sa Kasalang Bayan daw po. Kasalang Bayan Opo. sa February 14. February 14 po. Ayun ang balak din po sana eh. No? Si Kweda, matutuloy pa rin pala ang pagpapakasal. Ng 14. Ang tanong, bumapayag ba si Ate Pressy? Dalawin niyo po siya. Hindi ba kaya? Papayag na rin po ako para hindi mapanatan na po yung ano namin. Marami po kasing nag-aaral kay Damulan. Kumain na kayo, eh? Baka hindi pa. Hindi nga, kumain na kayo. Tayo na kayo. Tapos na ano. Ano bang pinakain sa India Damulan? Ito daw nag-aaral. Gatas. Ilang taon na po, mawalang galang po, ilang taon na po kayo, Ate Pressy? For 51, siya 50. Matanda po. Sino yung 4? 4, yung papangitin niyo sana ng 4. 40 guwanga. Ano pong province niya, Ate Pressy? Baby. Bisayan dako. Cebuano rin salita ron, di ba no? Buwan, barang. Halo dun eh. Shoutout po sa mga ka-business natin dyan sa Leyte. Shoutout po. Tsaka syempre bago ka makarating sa Leyte, dadaanan mo muna yung Samar. Oo, at bago ka makarating ng Samar, ay tatawid ka muna ng... San Juanico Bridge. Hindi po, dito tayo pagdating. Ay, ano ba? Alin. Yun, sa Alin, no? Pero yung Alin naman ay sakop na rin ng Samar po yan. At pagtawid naman ay shoutout din sa mga ka-business natin dyan sa may gawing Matnog, no? Sa mga Kabikulan region, yan. Alright, at syempre punta na rito ay yung Quezon Province, alright? Sunod naman ay Laguna. Yan, shoutout po sa inyo lahat, mga ka-business. At ang sumunod sa Laguna ay Rizal. Ayan. Hanggang sa kayo makarating na sa Metro Manila. Alright? Alright. So yun po, Ate Pressy, ngayon lang namin kayo na-meet sa haba-haba ng panahon na laging kinikwento ni Kuya Damulag. Si Lorraine, sorry. Ha? Hindi po, nagpaalam na rin po ako sa kanya. Nagpaalam na rin po ako sa kanila na makasal kami ni Prissy. Mahirap mo siya. Oh my God. Maganda yun naman ang tinatago. Kasi wala po ako kaya, meron po kasi ako kwento na kunti lang ng bahagi ko. Dahil sa noong panahon, wala po kasi... Ito na naman tayo sa unang panahon. Nangyari na. Yan nga. Yan, kain mo muna, Ate Pressy. Sige, Damulag, kakain ka ba? Mahina ako kumain. Hindi na akong dami. Huwag mo na alukin niya. Ate Pressy na lang. Kaya daw, ikaw na bahala kay Ate Pressy. Pakainin mo, huwag ikaw ang kumain. Ay, ang aking may bahay po, Ate Pressy, si Mrs. Ka-Business po. Po, magandang hapon po.
Palit kayo kay Damo. Di ba? Kasi mas malaki kayo sa kanya eh. Nagkatagpo na rin kami at Presi. Si Ate Presi pala ang edad niya ay 4, tapos naging 51. Sabi niya gano'n, no? Balikan nga natin yung yung sa ating mga magigiting na editor. Sabi yung una ni Ate Presi, 451. 51. Happy. Magkawit po kayo ni Kuya Damo Baka magkakatuluyan. Kasi naimitan gano'n daw eh, ano? Ganun ba? Eh, magkawit kami ng mga business, di ba? Oo nga po, magkawit kayo. Parang po kayo magkapatid. Kaya po wala naman, pinipot ako. Pinirsan niya ako, wala akong nagawa eh. Totoo yun, te. Parang sabi yung... Isa pa kayo si Kuya Damo. Para ikaw yung naribitot eh. Parang gusto kong Eh, dukwangin. steady mo na lang yung boss. I-angle mo na lang. Ika, excuse lang po mga ka-business para hindi na mahirapan si Bonok. Bonok ba? Ayos na lang natin ito. Nga po pala, Ate Presi, ito, naka-vlog ito kasi alam mo si Kuya Damulag, maraming tagahanga yan. Oo, kaya minabuti natin na i-vlog. Ako na po. Sige na po. Kuya Damo, Galing lang ang kantin. kantin, nagkakantin po kayo? Pumasok po ako. Sumunod lang ako dito. Saan po kayo pumapasok? Sa bayan. Sa bayan. Ano po yung tagaluto? Si Sir. Si Sir. Yan. Ano? Yung tiyak na mo. Si Presi, bigyan. Pero ano Paso po yung yung mga magluto? pasilip lang. Hindi po? Weh, maniwala ako sa ito mo. Kumain na ako. Gagalit. Huwag yung mag-away dito, ha? Nakakatuwa naman kayo. Eh, kayo po ay mawalang galang po ulit. At Presi, pasensya na kayo. Marami akong itatanong. Oo, kasi po si Kuya Damulag ay malamang sa malamang, alam niyo naman na siya ay isa sa mga kagwang ng ka-business official, ng ka-business family. Ibig sabihin ay pamilya namin yan. Mangyari na mangyari, pamilya talaga namin yan, te. So, sana ay hindi ko na pakahabaan yung aking pagpapaliwanag sa bagay na yan. At nagkukwento po dyan, kaya mo, kung ano ibig sabihin ng kagwang. Ha? Kinakausap. Kuya, kinikwentuhan ko siya. Ang sabi niya po, ano daw yun, yung paniki daw na aswang daw yun. Ang kagwang. Ang gagawang. Sabi ko, paniki na malaki yan na yung totoo nga ba yan, parang isa siyang mamal po atin na. Hindi, ang word na kagwang is Bisaya word yan eh. No? Dialect ng mga kababayan natin, mga Bisayang tako. No? Yan, no? Sa mga kababayan ko, mga Bisaya, Luzon, Visayas, Mindanao, kay nagkatag ng mga gwapuhon o gwapahon. Asa ng mga Bisaya, no? So ngayon po, yung kagwang ay pagka sa gawing buhol ka, Cebuano rin ang salita ron, pag sinabing kagwang, yan ay isang, kumbaga, tama yung binanggit ni Kuya Damulag, flying mammal, no? Parang ano ba yan? Parang malaking paniki. Yan, kagwang. Tapos sa iba naman ay ang pagka unawa nila riyan o pagkaintindi ay aswang. May mga ganun. No? Pero sa ganang amin, sa ka-business family po, Ate Presi, pag sinabing kagwang ay katuwang sa kawang gawa. Yan po ang kahulugan ng kagwang. Yan po ay sariling ano po namin na definition at saka pagbibigay ng pagkakahulugan. No? Sariling akin po yan. Kagwang. Katuwang sa kawang gawa. Kaya yan, sila mga kagwang, yung mga mukha ng kagwang. Pero yung mukha, hindi nagkakalayo, no? Pero hindi kami lumilipad dati. Kasi Yun po yun, kagwang. So once na ikaw ay isang kagwang ng ka-business sa family, ay sila po ay totoong pamilya ang aming pagtuturingan. Kumbaga kami, ni Mrs. Ka-Business bilang mag-asawa, nangunguna sa ka-business family,
Kami yung tumatayong pinakananay at tatay. Hindi sa edad, ano po, kundi sa karapatan, no? At saka sa gampanin. At meron kami 3 anak. Panganay namin si Papa Dins, tapos sumunod si Boss Dave, saka si Budang. Ang sumunod doon ay ang mga kagwang na. So, ibig sabihin ay ganun kataas ang level ng aming pagpapahalaga sa kagwang once na ikaw ay naging isang kagwang. No? So, hindi pala nagkikwento si Nikita Damulag kung ano ang ibig sabihin ng kagwang. Kinikwento ko sa kanya kaya. Ba't parang hindi? Magsabi ng totoo, Ate Presi. So yun po, no, Ate Presi. Kaya salamat kay Kuya Damulag, mga ka-business. At nandito siya ngayon. At sinama niya si Ate Presi. At ang plano nga po ay magpapakasal na sa February 14 doon sa Kasalang Bayan kay Mayor. Uy. Yan, palakpakan lang natin. Papasakal na. So, wakas. At kami naman po ni Mama Ka-Business ay natutuwa, Kuya Damulag, dahil yan ay itinuturing namin na pagbibigay respeto, galang, dahil sa ikaw nga isang kagwang. Bagaman nababalitaan namin sa mga comment section, no, na kung nasaan si Kuya Damulag, salamat po mga ka-business sa inyong pagpaparating sa amin sa pamamagitan dyan sa comment section na si Kuya Damulag pala ay nag-aasikaso ng kanyang mga requirements para doon sa kanilang pagpapakasal. At paumanhin siya kay Damulag, hindi ko na rin talaga nasusubaybayan bawat vlog ng mga kagwang. Aminado po ako riyan mga ka-business kasi wala na rin oras. Depende na lang yan kung alin ang matiyempuhan para hindi sila magselos-selos ba. Mahirap kasi kung halimbawa bumubulan pa ng pagselos-selos. So pantay-pantay. Ako. Ngayon ganito, yung mga magulang niyo po, Ate Presi, buhay pa ba? Patay na po, bata pa ako. 3 years old pa lang ako. Parehas po, nanay at tatay. Okay. Ilan po kayo magkakapatid? 5. 5. Pag-ilan po kayo? Pangatlo. 2 lang kami magkapatid na lalaki. Sabi niyo 5, ba't 2 na lang? 3 lalaki, 2 babae. Ayun, 2 babae kayo magkapatid. Nandun sa patay ng nanay mo, na-interview na po rin. Okay. Nanonood po ng vlog. Ay, salamat po sa ate mo. Sana kayo rin manood ng vlog. Bada ko na yun. Oo, talaga. Ano yung huli niyo po napanood? Kahapon dyan na noon, pumasok. Ay, hindi. Araw-araw. Joke lang mga business ha. Gusto ko lang maging at ease si Ate Presi, palagay ang loob. No? Kasi sa gusto po ninyo, dahil sa kayo nakapag-desisyon na, papakasalan niyo ba itong aming anak? Sigurado po kayo? Hindi po kayo magdala mag-isip. Sigurado na ako para wala nang mag-apol kay Damulag. Maraming nag-ahakol eh. Ikaw na dahil. Habulin ka pala. Bakit mo? Nangyari sa'yo? Habulin pala. Ay, Ate Presi kung inyong mararapatin, shoutout mo yung mga isa-isahin mo, isa-isahin mo. Ay, Lord, Batiin mo na rin, tapos shoutout mo at sabihin mo yung lahat. ay, Lord, kasi ka lang, muna ako awayin. Papakasal na ako kay Damulag para hindi mo na ako awayin. Sigurado po kayo? Sino pa ate? Sino pa Ate Presi? Si Flor. Flor, manahimik ka na dahil may asawa ka na, di ba? Lord. Grabe ka mo. Sino pa po? Si Christine. Christine, may asawa ka na rin iba. Pag nahimik ka na, magpapakasal na rin ako sa ano mo. Oh my God. Sino pa po? Si ate ka muna, si Ate Flor, si Ate... Dahil sa'yo, punong-puno ng saya ngayon ang buhay ko. Di tulad noon,
Salamat mahal na dumating ka ngayon at ako ay minahal. Lorraine, si Christine. Christine, saan si Christine? Nasa yung pinuntahan na may anak. Doon sa sa... Doon. Opo, sa Negros. Oo, sa Kabangkalan. Shoutout po sa inyo dyan. Kung nanonood po kayo, salamat po. At sino pa? Tatlo lang, wala na. Nakakahiya eh. Nahiya ka pa! Talaga naman? Nahiya ka pa, kapal yan. Sabi ko sa kanya, kung tayo mo makasalan, pagtaling ko, may 5 ka ng kapalit. Kaya yun ang tinandaan niya siguro na may kapalit siyang 5. Tatlo lang, huwag ka lang mag-over, malulunod tayo niyan. Masakit doon ang tawa ko eh. Kaya mula. Parang napilahin. Yan na, Ate Lorraine. Ay, Ate Lorraine. Shoutout kaya, yan ang sinasabi ko kasi kay Damoy. Kaya hindi ako masisisi ni Ate Presi. Kasi totoo naman na si Ate Lorraine ay pinakilala niya po sa akin. At wala pong masamang tinapay dyan kay Ate Lorraine na kabiroan ko po yan. No? At gayon din kay Ate Ate Flor, ayan, shoutout din sa iyo. Yan, nakabiroan ko rin yan. Walang masamang tinapay rin. Kayo lang po talagang hindi pa na namin namimit. Ngayon pa lang po sa unang pagkakataon. Totoo yun. At ang sabi niya, gusto niyo malaman kung bakit ngayon lang kayo pinakilala? Kung ano yung sinasabi niya sa akin? Gusto niyo? Dahil sa'yo ay natuto na akong magmahal muli ngayon. Di tulad noon. Akala ko na wala ng babaeng seryoso sa mundo. Huwag na, baka hindi matuloy yung kasal eh. Mahirap naman. Kasi, yung wala po kasi na... Di pagkakasal na kayo, bubulong mo yan. Ano kayo, sakto kayo. Pagkakasal na kayo, kailangan ko rin maniguro. Baka muro. Bogs, saglit lang Bogs, nag-vlog lang ako. Nag-send ako sa'yo ng voice message. Nag-send ako ng voice message sa'yo at nagpa-vlog ako ngayon. Excuse mo na. Mamaya kang tumakit. Chinlasa niya. Joke lang. Andito yung magaling oh. Love you, mahal! Bugin mo mga business oh. Hindi na kasama kahapon yan eh. Ay, kasama pala! Kasama yan. Si Medyo hindi nakasama. Ay, isa lang. Dali lang kayo. Alam niyo sa totoo lang, mga kabisnes namin minamahal, bagaman na tinataan ko sa ganitong pamamaraan ng pakikipag-usap, pero kinakabahan ako. Kasi nga, siyempre ngayon lang ako, sa unang pagkakataon, ngayon lang ako mag-aayos ng mga lolo't lola na para may pakasal. Totoo yan, real talk yan. Okay, di ba ikaw ilan ang apo mo? Marami na po. Hindi na mabilang. Hindi ang apo. Tanong ko lang muna, bago apo. Ilan yung kabuuan ng anak mo, Kuya Damo? Hindi, pagkakataon na rin ganda mo, para i-shoutout na sabihin mo rin sa kanila. Lahat ko? Ay, Sa lahat ko ng babae? Ano masabi sa'yo? Ate Presi? Paano kung magiging anin nyo sa Bacolod, dalawa po yun? 4 yung kay Flor. Dalawa sa amin. Alin na? Tigilan mo. Gusto mong ilahad ko rito. Ay, yung sabihin po ito sa ibang babae, wala po ito. Ay, anak. Ay, wala. Bag po ako. Biro lang yan mga business namin. Binibiro lang kita. Kayo po, wala po kayong din anak po. Nakunan lang. Kayo dito sa inyo, kayo Kuya Damo lang po. Masaway ka sa Nakunat ka, anak niyo sana. Doon po kasi ako kuya sa bayan, sa Malicis sa Minto. Doon kami nakatira. Na nagkaroon ko ng kaaway. Lagi naman eh. Yung mga medyo yun, pag doon kasi may mahamon. Kaya seryoso sa mundo, ibinuhay mo
puso kong bato. Nakapatid ako, yun, ako malang sinintang. Tawa. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kagwang. Makinig kayo yung kagwang na nandyan. Siya Dari, siyempre nandyan Dudong. Dudong po. Oh. Yung ganyang away ay pinaka the best talaga ay huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin. Ano po, kasi nasa huli yung pagsisisi, di ba no, Kuya Damo, no? Maging halimbawa natin si Kuya Damulag. Kuya Damulag kasi yan, mga ka-business, hindi naman sa pag-ano, bagaman sinasabi ng marami na the gentle giant, pero matapang yan mga ka-business. Lalo na pagdating sa away, matapang po yan. Sa unang tumatakbo. Oo. Pagka may away na, hindi mo na makita yan. Biro lang po. Ano po yan si Kuya Damo? Marunong naman siya magdala. Kailang kasi minsan, andun yung katotohanan po na bagaman na hindi natin ginusto mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay, pero nangyayari. Ano po? At may ganun talaga na wala sa atin yung control. Hindi lahat ng sitwasyon at pagkakataon mga nangyayari ay kontrolado natin. Minsan nagugulat na lang tayo. Anyway, salamat pa rin sa Panginoon Diyos kasi ikaw ngayon ay ikakasal na. Ano ang pakiramdam ng isang Kuya Damulag na ikakasal na? Siyempre po, una-una, kaya po sa Panginoon. Tapos po sa inyo ni Kuya Ate sa Pamilya Business kasi dito po ako nagkaroon ng isip na tuwid na isip at handa magbagong buhay dun sa mga nakikita ko na mga gawa ko dati nagkaroon ko ng maraming pagkakamali. Kasi kung wala ko siguro sa ka-business, baka makalat-kalat pa siguro ako. Totoo yun mga ka-business. Ito po ay sa kabatiran ng mga mahal natin mga viewers. Bawat kagwang kasi po ay totoong mahalaga sa amin, sa buhay namin. Kasi sabi ko nga kanina, ang pinakabunso kong anak ay si Budang at ang sumunod na dyan ay ang mga kagwang. Pantay-pantay ang aking pagtrato at pagtingin dyan. Iba-iba nga lang ang kakaroon ng mga tinatawag na moments nila. No? Kasi depende sa sitwasyon at saka sa mga pangyayari. Ngayon, totoong mahal ko yung mga yan eh. Hindi ko nga maintindihan eh. Basta ganun, wala namang no? Diba? No? Ano yan eh, tawag na ito, usa na lang nangyari. Oo, bagaman nasa mundo kami ng social media, at ngayon nga, pare-parehas na nagbablog na rin, may kanya-kanya na rin silang mga YouTube channel. Pero hindi yung may tatanggi na iba yung iba yung damdamin sa isa't isa eh. Na pasintabi po mga ka-business huwag nyo naman sanang ma-misinterpret. Yung nabanggit ko sa mga nakaraan na kung kinakailangan makipag-itakan ako, literal, ay kaya kong gawin para sa kapakanan ng aking kagwang. Laman ng puso ko po yun. Hindi po yan lumalabas lang sa bibig ko ng basta ganon. At alam ko yung mga kagwang ko ay ramdam nila yun. Ramdam nila yun. Kaya lang, siyempre tayo naman, hindi naman tayo basag ulo. Ayaw naman natin siyempre, sino ba namang nasa katinuan ng pag-iisip na malalagay na sa ganung sitwasyon. Hanggat maaari ay huwag tayong malagay sa sitwasyon na tayo napapaaway. No? Pero ang ibig ko lang sabihin ay ganun po eh. Ganun yung lapat ng damdamin namin sa isa't isa. Kaya doon sa mga bagong mga viewers po, narinig tanong nyo na para bagang ang OA mo naman ka-business, ba't ganun ganyan? Hindi ho eh. Hindi ho basta ganun eh. Mahirap ipaliwanag. Ikaw, mapapaliwanag mo ba kagwang porno? Bakit mo kami minamahal? Yung bigla kasi yung mararamdaman mo na lang yung pagmamahal sa isang taong tapat. Tsaka yung mahirap ipaliwanag yung pagmamahal basta pagka yung pareha sa isa't isa ay lapat. Opo. Kuya Damulag, ikaw, anong paliwanag mo sa bagay na yan? Sobra talaga yan. Sobra kasi pagmamahal siguro yung naramdaman ko. Kasi talagang
galak talaga sa akin yung damdamin na hanggang magbago ang lahat. Gagawin ko para mapatunay sa inyo na ganun. At ang totoo, ito huwag tayong magplastikan dito ha. Ito sa aking pagtatansya mga ka-business. May kanya-kanya kami sariling mga pamilya, di ba? Kasi hindi naman kami magkakamag-anak. Pero sa totoo lang po, pasintabi sa aking mga kamag-anakan, sila ang aking mga kagwang. Ang nagiging totoong pamilya ko ngayon. At alam kong maging sila. Ikaw, Kuya Damo. No? At mahirap i-explain yan, mga ka-business. Mahirap ipaliwanag yan. Basta kaya ako, isinyer ko lang po yan. At wala akong ano yan, walang halong mga pagpapaimbabaw. Damdamin po yung nagsasalita dyan, mga ka-business. Ngayon, nagkataon naman kasi, kaya natin yan na napahapiyawan. Kasi nga, ikakasal ang Kuya Damulag eh. Gusto ko marinig ni Ate Presi, yung kanyang mapapangasawa, kung sino si Kuya Damulag sa aming pamilya. Grabe kayo. Tsaka ano po talaga, sa sarili ko, wala akong iniisip na pagbabago. Kasi bata ko lang ako. Nagkaroon na ako na parang sa mga pagkukulong na yan. Kaya dito lang ako nakaramdam ng takot sa Panginoon, takot sa kapwa. Kasi naisip ko na mahalaga pala ang buhay ng isang tao kapag maraming nagmamahal. Yes po. At mga ka-business hindi ito pagbubuhat ng sariling bangko. Yung mga namumutawi sa labi ng Kuya Damulag, totoo yan na ako, sa ganang sarili, ay limitado lang din naman yung aking kakayahan na para paliwanagan sila sa mga bagay-bagay, ipaunawa sa kanila yung mga bagay-bagay na ganyan. Pero salamat sa Panginoon Diyos kasi nangialam siya. At eto, yung aking mga pagsisikap, pagpapayo, yan kay Kuya Damulag, ay nagkakaroon ng positibo at magandang resulta. Hindi siya ganun kadali. Pero at least, at nagawa ko yung aking bahagi bilang pinaka-kuya nila, nunguna. Nagawa ko yung aking bahagi at bilang ginagawa mo, Kuya Damulag, sumasaludo ako sa iyo kasi ano yung Kuya Damo? Ay respeto at saka katunayan kasi yung Kuya Damo na hindi lang basta respeto ang pinapakita, pinaiiral mo sa pagkakataong ito, kundi higit sa nakahanda kang sumunod kay kuya mo at kay ate mo para sa inyong ikabubuti. Diba? Hindi sa nangingialam ako sa buhay ng may buhay, mga ka-business. Kaya lang kasi ang tao, pagka mahal mo, pagka alam mong nakikita mo siyang mali ang kanyang mga gawi, kung totoo mo siyang mahal, mangyari na rin ang mangyari. Baling mag-away kami. Basta kay, may paunawa ko lang sa kanya na mali siya at ito ang tama at mabuti na kanyang gagawin. So yan ngayon si Kuya Damulag. Sabi niya nga kanina, wala naman siyang plano talagang ayusin yung buhay niya. Wala naman siyang plano talaga na magbagong buhay. Pero dahil sa hindi ako tumitigil, makulit po ako mga ka-business sa totoo lang sa pagpapayo. Alam nilang lahat yan. Yan si Burnok. Yan si Dudong, ang laki ng pinagbago rin ni Dudong. Dong, love you na ka. Dati hindi ako pinapansin yan. At saka walang pakialam din sa mga magulang niya. Si Dudong, anak ni Ate Mengay, at saka ni Kuya Bugnoy po yan. Ang gulo nila. Pero ngayon kita nyo, yung mayakap na sa tatay, di ba, may nabasa pa akong comment na nakakatuwa ka-business kasi nakita ko si Dudong yung makap kay Kuya Bugnoy at kumis pa. Di ba, dati mga ka-business, may ganyan ba kayo dati, Dong? Wala po. So, sa pamamagitan ng ganito, ng ka-business family, na-adapt nila yon. At salamat sa inyo kasi
natututo kayo paunti-unti na hindi lang basta nakikinig, kundi tinutupad yung mga napapakinggan na mabuti mula sa amin ni Mama Ka Business, no? Mula sa amin na First Family na nagsisilbing halimbawa sa bawat pamilya. At pwede mo, congrats! Kaw na. Dali rin. Sa wakas, kakasa na rin sa kuya mo. Baka kailangan natin ng helmet. Nangyayari ako. Siyempre po yan. Nakalabutan ako. Siyempre po yan. Salamat po sa inyo. Ate Kuya. Yun lang po yung sinasabi ko na ito na siguro yung time na kayo po yung langit para sa akin. So, hindi ko kasi maramdaman yung Huwag na mayulog eh. Mataas yung mga pilaya ng sa kuya. Kaya, yan, ano ko, iba talaga yung pakiramdam ko na naiisip ko lagi na bakit. Sa labas, malaya ako, walang napupunto sa atin sa kung anong gusto ko, nagagawa ko. Walang kung ano na doon napapahamak ako sa side na yun. At alam niya yan, walang nasabi na basta pag gusto ko talaga tama. Pero dito, sa business official, yung magsalulo ko kay Kuya sa mga kapatid ko, kaya ate, siya na ni Papa Dins. Doon na yung naluduwag ako. Tapos yung naisip ko yung kabutihan, gano'n. Pero doon sa labas, hindi ko na naramdaman yun. Wala ako kasing takot. Totoo yan mga ka-business nila. At kilala ko yan. Sabi ko nga eh, yung aking mga kagwang ko, yung pagkakilala ko sa kanila, sige, ang kailangan natin ay wedding ring. Tapos dako ng resepsyon ng pagdadausan, okay na rin. Wedding ring na lang. Ano pa? Damit na susuotin. Meron na po kayo? Kailangan ko yung white. Dress, no? Mga business na sige, dress. Tapos ikaw pwede mo, anong gusto mo suotin? Huwag kang magbarong. Mag-Amerikana ka na lang. Dahil sa'yo, punong-puno ng saya ngayon ang buhay ko. Dito Yo, this is Medyo. The title of this song is Kuya Ka Business. Mapagmahal sa kapwa at may takot sa Diyos. Aminadong galing sa hirap, kaya nagsikap ng lubos. Lahat ng hirap, pagsubok, iyong pinagdaanan. Ituluyang nagsikap, di ka pinanghinaan. Patuloy kang gumawa ng paraan. Patuloy lang at di ka nag-alangan. Saksi kami lahat sa iyong mga kabutihan. Saksi kami sa mga sinagot mong kahilingan. Maraming kababayan na ang iyong natulungan. At di lang basta tulong, binigyan pang kabuhayan. Naging sandigan ka ng mga taong mahihirap, mga taong pursigido sa buhay at nagsisikap. Ganyan kabusilak ang iyong puso, di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa iyo, Kuya Ka Business. Pinulukang my heart of gold, tinadhana ka kay Marigold. Pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo. Yo, lubos po kaming nagagalak sa mabuti mong hinahangad. Lubos nagagalak pagkat maging mabuti mong hangarin. Sinundan ng iyong anak, magulang na mapagmahal maging sa amin. Di naging iba, naging anak mo ring ituring. Ramdam po namin ang iyong pagsinop at pagmamahal na tunay. Handa mo kami paglaban, handa magbuwis ng buhay. Yan ang katunayan, di ka nag-aalilangan. Di mo tinignan maging sariling kalagayan. Tunay na manalapitan, nais kong ipabatid. Tunay na kaibigan, kapamilya, kapatid. Ganyan kabusilak ang iyong puso, di ka nagpatid
masinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa'yo kuya ka business. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at pantay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin. Mahalin. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, pinuno ka may heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at pantay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin. Mahalin. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno ka may heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo.